Mabuhay! Magandang hapon sa inyong lahat. Tunghayan po natin ang ika-18 pagtatapos at unang cyber graduation ng Bagong Tanyag Elementary School Annex B. Ngayong taong panuruang 2019 hanggang 2020 na may temang Sulong Edukalidad, Pagtataguyod sa Kinabukasan ng Bayan. Bilang pagbubukas ng palatuntunan, hinihiling ko po ang lahat ng naririto at lalo na ang mga nasa kanilang mga tahanan na kami ay samahan sa awit panalangin na pamumunuan ni John Ray A. Busa mula sa ika-6 na baitang pangkat Jupiter, batang nagkamit ng karangalan, na susundan ng pambansang awit ng Pilipinas at himno ng tapat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at pateros, daman itong bayan, yamang tinataglay, karangalang tunay, talino at lakas nitong mamamayan, ang tanging layunin manguna saan man sumikat ka.
nitong bayan, yamang tinataglay, karangalang tunay, tagig at pateros, ngal nitong bayan, yamang tinataglay, karangalang tunay. Ang pagpapakilala sa mga magsisipagtapos nagagampanan ng punong guro ng ating paaralang Bagong Tanyag Elementary School Annex B, Ginoong Rodel C. Magsino. Kasunod nito ang pagpapatibay ng pagtatapos na gagampanan ng ating pinagpipitaganang tagapamanihala ng sangay ng mga paaralang lungsod ng Taguig at Pateros, Dr. Margarito B. Materum. Kagalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng sangay ng mga paaralan sa lungsod ng Taguig at bayan ng Pateros, Dr. Margarito B. Materum, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 120 mga batang lalaki, 139 na mga batang babae, na may kabuuan bilang na 259 na mga batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Bagong Tanyag Annex B sa taong panuruan 2019-2020. Kasiya-siya po nilang natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa mga paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas. Kaya't hinihiling ko po ang inyong pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin at sa pagpapatunay ng inyong punong guro na kayo ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa paaralang elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Pinagtitibay ko ngayong 3 ng Abril 2020 ang inyong pagtatapos. Binabati ko kayong lahat. Isang masigabong palakpakan mga giliw na manunood. Maligayang pagtatapos, batch 2019 to 2020. Dumako naman po tayo sa paggagawad ng katibayan ng pagtatapos. Nagagampanan pa rin ng ating masipag na punong guro, Ginoong Rodel C. Magsino. Simulan po natin sa ika-6 na baitang pangkat Uranus sa pamahala ni Ginoong Bobby G. Celeste, gurong tagapayo. Ika-6 na baitang pangkat Uranus. Mga lalaki, Richie C. Acot, Giancarlo P. Añuber, Reigns S. Marjago, Emmanuel J. S. Dichoso, Francis John M. Estrera, Prince Jamer R. Flores, Jamer Timothy C. Franco, John Luis S. Giretan, Charles Clement S. Lagumbay, Jeremy C. Lamera, Warren C. Makauwili, J. F. Madelo, Eisenkier C. Melmon, Gabriel Nicolay M. Orozco, Kenneth A. Red, Romulo P. Salgado Jr., Marcian M. Simbol. Mga babae, Jubilin M. Aguilion, Krisa Hart P. Artaste, Yara Quinn S. Bernas, Kurosumi Pink M. Combi, Rubilin E. Gimbaw Libot, Rhea R. Loreto, Alaysa Nicole C. Magallanes,
Erica B. Mercolita, Rosemary R. Montes, Alia Sheena Mitz L. Nabalsing, Princess A. Natanyo, batang nanguna sa klase, Princess H. Obias, Dimple Y. Ordiales, Princess Anna May M. Pascua, Jane Rose G. Ramirez, Aiko Sagon, Jelica Sofia C. Santiago. Muli, binabati ko ang mga batang nagtapo sa pangkat Uranus. Tinatawagan ko po ang susunod na pangkat sa pangunguna ni Binibining Caroline O. Alpino, pangkat Venus. Ika-anim na baitang pangkat Venus. Mga lalaki. Jericho Mark A. Agoncillo, Jericho V. Alejo, Kim Gerald B. Amado, Mark Daniel C. Benyosa, James Joseph B. Bulaso, Cedric Bores, Christian F. Calites, John Lloyd C. Castorico, Kyle Andre Isla, Kevin C. La Vega, Mitushel G. Mirandilia, Elizar D. Turion Jr., Alan W. Vesmanos Jr., mga babae, Reynalyn L. Ariola, Clara S. Buhon, batang nanguna sa klase, Ernalyn D. Busa, Chloe Marie D. Casuyon, Mary Jane R. Del Casal, Cherry May R. Gallardo, Margarita Ann S. Garcia, Cristiana Marie R. Gato, Jeneline R. Giray, Jasril Era L. Julao, Kylie Jean A. Lorena, Maria Ashley G. Magana, Mary Grace T. Nanyalga, Caroline L. Obias, Ashley Valerie D. Rita, Francia Z. Rosales. Muli, ika-anim na baitang pangkat Venus, binabati ko kayong lahat. Ang ika-anim na baitang pangkat Mars sa pamahalaan ni Ginang Arlene Erinco, gurong tagapayo. Mga lalaki, Giancarlo D. Asma, MJ T. Bahar, Alvin Bohor, John Kylex P. Woncalos, Jomel B. Pusho, Jeremy A. Camo, Noel S. De La Tonga Jr., Julian A. De Leon, Ashton Ken P. Garcia, Julian Gerald M. Mamuya, Jimel A. Manalo, batang nanguna sa klase, Ernie C. Manipon, Andrew A. Mercado, Edri Josh M. Palpalato, Frank Jared A. Ramos, John Alexander D. Tayoli, mga babae, Analiza S. Alicos, Christine Joy S. Arizo,
Armea R. Barameda, Maria Monica Felicity C. Kabugao, Andrea Jade A. Kamagay, Shenica May D. Del Casal, Princess Daniela Diong, Micaela P. Familiaran, Camille Christ A. Haklo, Rhea May M. Iros, Kashika V. Lopango, Jasmine C. Melmon, Cyrafiel D. Mesa, Ilea Shanara O. Mirandilla, Giselle Ann D. Peñaranda, Catherine I. Villamor. Muli, mga batang nagsipagtapos sa pangkat Mars, binabati ko kayong lahat. Ang ika-6 na baitang pangkat Neptune sa pamahala ni Ginang Helen C. Figuro, gurong tagapayo. Mga lalaki, James B. Apura, Denzel Ray A. Banga, Paul Henry P. Basquinas, Jake R. Bolneo, Mark Jameson S. Bourbon, John Rain B. Cailio, Jonathan J. Calextro, Rance D. De Mesa, Roland C. Escobia, Ray Marvin R. Matienzo, Jeteo L. Milena, Aimon Ray R. Orsal, Ferdinand P. Orsal, Dominic B. Regalario, Jelby A. Santos, Hensor R. Serapion. Mga babae, Christine J. G. Ababat, Ron Erica Aguila, Rayan M. Ambrosio, Crystal Angel B. Ampong, Maria Arya Nicole A. Badato, Realyn G. Badato, Katrina Isabel D. Bitancor, Esther Lorraine O. Boller, Ariana Cabiltis, Jobilin G. Cailio, Giselle S. Concepcion, Altea P. Dacleson, Maria Cassandra B. de la Peña, Princess Tricia L. de la Pieza, Joanna Marie P. Jocarisa, Graciela G. Stabilio, Karel Joy E. Gulindang, batang nanguna sa klase, Jesmay C. Lentijas, Alea May G. Mendoza, Angel May B. Marcolita, Charis C. Nagtalon, Catherine B. Salise, Christine D. Sarmiento, Ashley Kim D. Sasot. Muli, binabati ko kayong lahat. Ang ika-6 na baitang pangkat Earth sa pamahala ni Binibining Verdit O. Versosa, gurong tagapayo. Mga lalaki, Michael Ian T. Abilidas, Adrian Jaden M. Beltran, Roldan Jr. M. Cabug, Kurt Herbie James A. Castillo, Cyrus Alexus R. Cienos, Anthony James B. De La Torre,
Rain B. Di Matera, CJ B. Gala, Aslan June N. Gubi, Mark Ian T. Loreso, Justin Kim B. Maminta, batang nanguna sa klase, Jimmy A. Manalo, Roel Jr. T. Manares, John Lester S. Merculita, Rolando Jr. A. Moncada, Cyrus Adrian O. Noble, Rain S. Ong, Jinuel B. Pasco, Justin P. Remolacio, Mark Justin M. Sanchez, Ian D. Terrado, Elijah Joshua A. Ongria, mga babae. Mary May B. Arcipe, Mary Therese R. Arizo, Daniela Shane S. Bartolome, Risa Joy P. Bolena, Arlie L. Buriga, Abigail D. Bucio, Trixie Ann P. Quaresma, Gia Alexa N. Ditalo, Marimar B. Edrial, Leah Jane N. Imata, Nicole M. Gumira, Rosebeth P. Kinilitan, Ayesha T. Natividad, Janela B. Opiso, Chloe Rafaela C. Rilano, Maureen S. Salinasan, Krisha Jane O. Tuyay. Muli, binabati ko kayong lahat. Ang ika-6 na baitang pangkat Saturn sa pamahala ni Ginang Judith Pasqua, gurong tagapayo. Mga lalaki: Drew Greg S. Alcera, Santiago M. Altar III, John Ariel M. Antonino, Owen J. C. Aringino, Mark C. Bobier, JV A. Cabas, Adrian Ray A. Kadanga, Russell Rain M. Eugenio, Marky B. Fugen, Errol James A. Galingan, Cyrus Anthony Gillian, Noel T. Ikiran, Andre W. Longhas, James Peter P. Pader, Baron James B. Per, Aaron Jake B. Ramos, Claudie G. Ribot, Dylan Lloyd S. Suazo. Mga babae: Aina Mackenzie D. Andoy, Princess Jamara F. Arabia, Hasmin M. Barameda, Jenica A. Busa, Pauline S. Dalina, Roslyn May C. Dalugdog, Catherine P. Gali, Pam Ashley G. Galido, batang nanguna sa klase, Karen B. Gonzalez, Ashira Dane A. Giraldo, Maria Princess Annabel D. Ibabaw, Yanin D. Lorenzo, Mika Jane A. Montero, Jelaine Marie L. Pagsisihan, Faith M.K. C. Palacan, Irakel B. Platon, Nika G. Kides, Katrina May G. Rabanes, Maria Flora C. Rabara,
Lavin Kenora L. Rodrigo, Josel O. Roncal, Yugea T. Torres, Trixie Lorraine I. Valor, Zanara E. Villamor. Muli, ika-6 na baitang pangkat Saturn, binabati ko kayong lahat. Ang ika-6 na baitang pangkat Jupiter sa pamamahala ni Ginang Luz Marie A. Mabaga, purong tagapayo. Ika-6 na baitang pangkat Jupiter. Mga lalaki. Sean Mark L. Alonso, batang nagkamit ng mataas na karangalan. Renard M. Anyosa Jr. James Anter A. Balahaja. Chanre A. Busa, batang may karangalan. Carl Istan I. Corpin. Paul Sander P. Corpin. Christian Aaron A. Jola. Aaron James D. Imata. Chan Abreu D. Inahe. Christoph Cedric A. Grabo. Carlo T. Guillen, batang may karangalan. Moises Carlo B. Inocencio. Daniel John C. Leonoras. Kenas Jake D. Matre. Carljan B. Makamay. Nelgrig C. Nemenso. Cesar Brian C. Olmedo. Jonathan F. Pascua. Chemolrey V. Sabate. Vince Gibson M. Tambago, batang may karangalan. Mga babae. Abra Jane S. Alamil. Joycelyn May P. Alivin. Chris Cabaulin M. Alvarez. Alexa Gabriel B. Amay. Julian S. Belmonte. Aya Lovelyn L. Kaang. Angela L. Casas, batang may karangalan. Ken Ivy G. Castor. Hannah May C. Piguro. Sarah Joy H. Puha. Fatima M. Gandia, batang may karangalan. Yesha Janelle S. Iliso. Juliana Faith B. Guardia. Kesha Karina M. Ligaspi. Cham Kyle I. Manalo. JC Dea M. Mata. Era D. Mendoza, batang may karangalan. Shell and Rose R. Monastrial. Altea Erica O. Sanchez, batang may karangalan. Lealyn B. Seda. Ishbel U. Sison. Shelia Nicole M. Travero, batang may karangalan. Presi F. Bellarama, batang may karangalan. Muli, ika-6 na baitang pangkat Jupiter, binabati ko kayong lahat. Maligayang pagtatapos, Batch 2019 and 2020. Hindi makukumpleto ang araw ng pagtatapos kung walang mensahe na inspirasyon mula sa mga taong nagtiwala sa kung ano ang mararating ng mga nagsipagtapos at kung ano pa ang kanilang aabutin sa hinaharap. Kaya naman buong karangalan ipinakikilala ang masigasig at patuloy na ginagawang lahat para sa ikabubuti at ikauunlad ng buong Tagigenyo, ang ating butihing Mayor, Honorable Mayor Lino S. Cayetano. Congratulations, dear graduates of 2020. We are proud of you. Mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig, job well done. We are proud of all of you. Congratulations. Kakaiba ang ating graduation ngayong 2020, pero huwag natin tanggalin ang pagpapahalaga dun sa madaming taon na inyong pinaghirapan, yung accomplishments nyo, yung importanteng pagpapasalamat sa ating mga guro, sa ating mga magulang, yung celebration sa panahong na to.
Ngayong panahon ng pandemya, isang paalala mula sa Corinthians 13, hope, faith, and love, pag-asa, pananampalataya, at pagmamahal. Yung tatlong bagay na yan, sa susunod na mga buwan, sa susunod na mga taon, habang nandito pa ang sakit na COVID-19 ay napakahalaga. Hope, faith, and love. Pag-asa, pananampalataya, at pagmamahal. Ngunit sa mga susunod na taon at sa pagpasok sa iba pang yugto ng inyong buhay, may advice rin ako mula sa mga nakaraang taon, nakaraang dekada na nakita ho namin kung paano nagbago ang lungsod ng Taguig, kung paano nagkaroon ng pag-asa ang ating mga kababayan, kung paano tayo nagsama-sama para isang mithiin. Yun ay ang pagfo-focus sa dalawang bagay, yung passion at compassion. Ano ba yung passion at compassion? Yung passion po, yan yung parang nanggigigil ka sa isang bagay. Yung gustong-gusto mo ang isang bagay. Kapag ginagabayan ka ng passion, sabihin natin may passion ka for mathematics, for science, for athletics, lahat gagawin mo para ikaw ang pinakamagaling. Nagagabayan ka ng pagmamahal para sa bagay na yon. Kung meron kang passion, sisiguraduhin mo na ikaw ang unang makakarating sa klase. Sisiguraduhin mo na kung ang assignment mo, 1 or 2 chapters, ang babasahin mo, 3 and 4 chapters. Kung meron kang passion sa isang bagay, gusto mo ikaw ang pinakamagaling, gusto mo ikaw ang pinakahanda. Yung passion isang napakahalaga at napaka-importanting component ng pagiging buo, lalo sa pagpupunta sa susunod na yugto, sa next chapter ng inyong buhay. Ngunit marami ho sa atin nagfo-focus sa passion lamang, na tayo dapat ang pinakamagaling. Tayo dapat ang may alam sa lahat ng bagay. Ngunit ang passion ho ay baliwala kung walang compassion. Ano naman yung compassion? Yung compassion naman ho, yun yung pagmamahal sa ibang tao. So kung ang passion ho, yun ang nagdadrive sa atin para maging magaling. Yung compassion ho, yun yung nagbibigay pagpapahalaga kung bakit importante ang mga bagay sa atin. Halimbawa ho, yung passion natin na tayong unang-una na makarating sa klase. Ang compassion ho, yan yung pagsakay natin ng tricycle o paglakad natin papuntang eskwelahan. May nakita tayong taong nangangailangan. Titigil tayo. Kahit alam natin malilate tayo, titigil tayo para tumulong. Yan ho yung compassion. Nagkakaroon ng pagpapahalaga at pagmamahal sa ibang bagay, sa ibang tao, sa ating mga kapitbahay, sa ating pamilya, sa mga taong pinaka-importante sa atin. Marayo pang mararating nyo, nagsisimula pa lang ang inyong lakbay sa buhay. Ngunit sana tandaan lagi natin yung Corinthians 13, hope, faith, and love. And also tandaan natin to be successful, yung dalawang bagay, yung passion at yung compassion. Kailangan ho magkasama yung dalawang yon. Ngayong panahon rin ng pandemya, sana ho wag nating kalimutan, yakapin, no? Ang ating pamilya, magpasalamat sa ating mga kapatid, sa ating mga nanay at tatay, sa ating mga guardian. Samahan ho sila sa araw-araw, tulungan sila sa mga gawain natin sa bahay. Marami pang restriksyon ang ibinababa sa atin ng gobyerno, ng mga doktor. Makinig ho tayo, sumunod ho tayo. At kung sama-sama tayong magiging disiplinado, kung sama-sama tayong makikinig sa mensahe ng gobyerno, sa mensahe ho ng ating komunidad, mas mabilis nating malalagpasan ang pandemya, ang problema na dulot ng COVID-19. At kakaiba talaga, at sasabihin ng iba, espesyal, ang batch of 2020 dahil kayo lang ho, siguro sa kasaysayan ng ating mahal na lungsod, ang lungsod ng Taguig, ang magkakaroon ng graduation na to, na hindi magkakaroon ng physical graduation after so many years, so many decades. Hindi ko natandaan ang huling panahon no, na hindi tayo nagkaroon ng physical graduation. Alam ko masakit o mahirap para sa marami sa atin dahil gusto natin makita, yakapin ang ating mga kaklase, ating mga teachers, yung mga tumulong sa atin para sa ating journey na to. Pero konting sakripisyo. Pagkatapos ho ng ilang buwan o ilang taon, lahat tayo naghahanda para makabalik tayo sa new normal. Kasama nyo ho ang pamahalaang lungsod ng Taguig. Nagmamahal sa inyo, kapit kamay kasama nyo
sa lahat ng inyong pupuntahang destinasyon. Mahal namin kayo, dear graduates of 2020. Congratulations. God bless you. God bless the city of Taguig. God bless your family. Maraming salamat, Mayor Lino S. Cayetano. Dumako naman po tayo sa mga batang nanguna sa klase mula sa iba't ibang pangkat. Mula sa pangkat Saturn, Pam Ashley G. Galido. Pangkat Earth, Justin Kim Maminta. Pangkat Neptune, Karil Joy E. Golindang. Pangkat Mars, Jimel A. Manalo. Pangkat Venus, Clara S. Bohol. Pangkat Uranus, Princess A. Natanyo.
At ngayon, ang paggawad ng medalya ng karangalan sa 10 batang nagkamit. Ang paggawad ay gagampanan pa rin ng ating masipag na punong guro, Ginoong Rodel C. Magsino. Top 10. Ira D. Mendoza. May karangalan. Anak ni Ginoong Edwin D. Mendoza, isang pastor, at Ginang Lota Mendoza, isang businesswoman. Siya ay bunso sa 3 magkakapatid. Ayon sa kanya, failures lead to success. Don't give up. Pangarap niyang maging isang chef. Keep up the good work. Galing mo ah. Salamat po kay Mayor Teatano. Top 9. Carlo T. Guillen. May karangalan. Anak ni Ginoong Jose Guillen Jr., isang construction worker, at Ginang Virgilia T. Guillen, isang housewife. Pangatlo sa 5 magkakapatid. Ayon sa kanya, try and try until you succeed. Pangarap niyang maging isang engineer. Congratulations sa iyo, Carlo, anak. Mag-aral ng mabuti, makinig sa magulang. Sa pamunuan po ng lungsod ng Taguig, maraming salamat po sa pagsuporta sa mga anak namin. Top 8. Angela L. Casas. May karangalan. Anak ni Ginoong Ferdinand M. Casas, isang maintenance, at Ginang Hidelisa Casas, isang housewife, bunso sa 2 magkakapatid. Ayon sa kanya, education is life itself. Pangarap niyang maging isang flight attendant. Anak, sana pagutin mo pa ang iyong pag-aaral at sa pamunuan ng lungsod ng Taguig. Maraming salamat po. Top 7. Fatima M. Gandia. May karangalan. Anak ni Ginoong Dominador Gandia, isang seaman, at Ginang Lucila M. Gandia, isang housewife. Pang-5 sa 6 na magkakapatid. Ayon sa kanya, use every day as an opportunity to make tomorrow even better. Pangarap niyang maging isang lawyer. Sa bagong Tanyag Elementary School, Annex Taguig City. Top 6. Jillian Nicole M. Travero. May karangalan. Anak ni Ginoong Jason L. Travero, isang technician, at Jonaline D. Makua, isang housewife, panganay sa 3 magkakapatid. Ayon sa kanya, pag may tiyaga, may nilaga. Pangarap niyang maging isang sikat na fashion designer. Congratulations, ate. Keep it up. Proud na proud kami sa'yo. We love you, ate. Top 5. Vince Gibson M. Tambago. May karangalan. Anak ni Ginoong Bernard A. Tambago, isang general warehouse crew, at Joanna Joy B. Malto, isang sales lady, panganay sa 2 magkakapatid. Ayon sa kanya, it's not about making ideas, it's about making idea happen. Pangarap niyang maging isang engineer. Top, galingan mo pa sa high school para makapasok ka rin sa top. And then, pagdating mo college, pagbutihin mo pa lalo. Ayun, God bless. Ingat.
Top 4. Althea Erica O. Sanchez. ipagpatuloy mo ang May pagsisikap karangalan. sa iyong pag-aaral. Anak ni Ginoong Erasto E. Sanchez, isang maintenance coordinator, at Ginang Olivia O. Sanchez, isang housewife. Panganay sa 5 magkakapatid. Ayon sa kanya, ang edukasyon ay pahalagahan. Ito ay susi sa iyong kinabukasan. Pangarap niyang maging isang chef. Congrats, Althea! Ipagpatuloy mo ang pagsisikap sa iyong pag-aaral. Dito lang kami para sa pagtangka. We Love you so much, anak. Top 3. Presi F. Villarama. May karangalan. Anak ni Ginoong Efren-R. Villarama, isang VIP driver, at Ginang Wilma Villarama, isang housewife. Bunso sa 3 magkakapatid. Ayon sa kanya, huwag paalipin sa hirap at kamangmangan. Pag-aaral, igapang upang ito ay mawakasan. Pangarap niyang maging isang lawyer. Congratulations, Tracy! Keep working more, study more to meet your career. We love you and we support you. Good luck and God bless. Top 2. John Ray A. Busa. May karangalan. Anak ni Ginoong Juan Busa, isang taho vendor, at Ginang Ana Busa, isang housewife. Pang-7 sa 8 magkakapatid. Ayon sa kanya, tayong mga kabataan ay magsikap na makapagtapos ng pag-aaral upang maging maunlad ang ating kinabukasan. Pangarap niyang maging isang pulis. Congratulations, John Ray, anak. Maraming salamat po, Mayor Lino Cayetano, at sa pamahalaang Taguig. Top 1. John Mark A. Alonzo. May karangalan. Anak ni Ginoong Almar Alonzo, isang call center agent, at Ginang Raquel Alonzo, isang OFW. Pangalawa sa 4 na magkakapatid. Ayon sa kanya, learn from the past, accept the present, and prepare for the future. We can do what others can do. Pangarap niyang maging scientist. Congratulations, John Mark. Pagbutihin mong balalo ang iyong pag-aaral. Nandito lang kami para sumuporta sa iyo. Maraming salamat po sa mga naghandog ng mga medalya. Pasalubungan natin ang masigabong palakpakan ng mga batang nagkamit ng karangalan. Pakinggan po natin ang mensaheng pahatid para sa mga batang nagsipagtapos mula kay Dr. Leonor M. Briones, Department of Education Secretary. Sa ngalan ng Department of Education, ang ating mga opisyales, members ng Executive Committee, members ng MANCOM, ang Management Committee, saan naroroon ang mga regional directors at mga superintendents, ang mga supervisors, ating mga central office directors, at pinaka-importante, mga principals sa mga teachers. Kami lahat ay tuwang-tuwa na natapos na rin ninyo ang mga pangangailangan para magiging considered na kayo na graduates of class 2020. Kayo ay isa-isa kong kino-congratulate. Sayang hindi ko naman kayo pwedeng maka-shake hands o pwedeng mangitian ng personal, pero yung ating magandang asal, yung ating magandang pagtingin sa isa't isa sa inyo, nandoon pa rin. At saka tuwan-tuwa kami talaga, lalo na ako. Para sa akin, ang graduation ay isa sa pinaka-masigla, pinaka-masaya
na okasyon sa buhay ng isang learner o isang estudyante. Pero pinakamasaya din yan para sa teacher. Pinakamasaya yan sa lahat na administrators dahil mayroon na namang graduating class na nakakatapos. Kayo ay very special. Special kayo sa parents ninyo. Special kayo sa mga friends, sa mga teachers ninyo, sa community. Special na special kayo, each and every one of you. But you are also special in a different way because you are graduating at the time of COVID-19. Siguro, pag magiging ganap na kayong citizen ng Pilipinas o lumaki na kayo, tumanda na kayo, sasabihin ninyo, ako ay nag-graduate sa panahon ng coronavirus. Ang pag-graduate ninyo ngayon ay ibang-iba sa pag-graduate ng mga nakauna sa inyo or maybe sa susunod sa inyo. Dahil ito ngayon ay panahon ng coronavirus, so mga adjustments ang ginagawa natin. Hindi pwede tayong magtipon-tipon, hindi pwedeng magkita-kita kayo ng mga parents ng classmates ninyo, mga barkada, mga yaya, lolo, lola, at mga parents and teachers. Hindi pwedeng mag-ipon-ipon kayo sa isang lugar at this time. Pero marami namang ibang paraan na kayo ay babatiin at para ma-celebrate ninyo itong special na occasion na ito. Ang iba sa inyo ay magkaroon ng virtual graduation tulad ng sa Davao. Congratulations sa inyo. Ang iba naman siguro maghintay kung mayroon ng mas friendlier environment, mas friendlier circumstances. At saka, hindi lang ito nangyari sa panahong ito dahil sa COVID. May mga karanasan din ang DepEd. May karanasan din ang ating mga universidad kung saan napopostpone, napagpaliban ang graduation. Sa panahon ng mga lola at lolo ninyo, napagpaliban ang graduation dahil yung panahon yun ng gera. At saka mayroon talagang tunay na kalaban na nagdi-disrupt ng ating mga activities. So at that time, yung mga estudyante, hindi sila nakagraduate. Mayroon namang instance na mayroong malaking mga disasters, kaya napopostpone din ang graduation. Kagaya nung nangyari minsan sa UP, dahil napakatindi yung bagyo na tumama sa Manila, sa Central Luzon at saka ibang bahagi ng Luzon, at ang UP hindi nakapagpatuloy sa kanyang graduation. So, ang nangyari, the next na lang ng registrar ang mga estudyante na ikaw ay graduado na. Dadating din ang panahon siguro kung kagustuhan ng inyong mga parents o kagustuhan ng inyong mga teachers or administrators na magkaroon din kayo ng graduation tulad ng dati. Pero ang importante ay kayo ay graduado na. Kayo ay pumasa. Kayo ay dumanas sa mahirap na pamamaraan, mga examen, mga ratings, na grado na binigay ng mga teachers ninyo para kayo makonsider talaga na graduate. Ano kaya ang payo na maibigay ko sa inyo sa panahong ito ng COVID-19? Kasi kaiba nga ang sitwasyon ninyo ngayon. Para sa mga elementary school students na mag-move up to junior high school, ibang-iba na ang mapuntahan ninyo sa high school. Hindi na yung araw-araw gigisingin kayo, magdala kayo ng baon, at saka makikita ninyo teachers ninyo, at saka yung mga libro, mahahawakan ninyo, mahihipon ninyo. Iba na ang pamamaraan
dahil ang gagamitin ICT, gagamitin yung mga learning platforms kagaya ng DepEd Commons, ang gagamitin ay ang mga computer, ang tablet, telebisyon at saka radyo para matuto kayo depende kung anong sitwasyon sa inyong lugar. Para naman sa junior high school na pupunta sa senior high school, baka matuwa kayo kasi nung na-introduce ang senior high school, maraming mga komentaryo, feedback galing sa parents ninyo, galing sa mga eksperto, na sobrang dami yung subjects. Ngayon, na-reduce na natin yung subjects, lalo na sa senior high school, at saka sa iba't ibang baitang. No? So sa junior high school kayong nag-step up na, ang magiging subjects ninyo sa senior high school, sobrang konti kaysa dati. Pero hindi ibig sabihin na konti lang ang malalaman ninyo. Kasi karamihang malalaman din ninyo, marami kayong matutunan sa bahay ninyo, sa pag-aaral ninyo sa learning platforms, at saka sa tulong ng inyong mga magulang, sa inyong lolo at lola, inyong mga mentors sa bahay at saka sa inyong mga, yung sinasabi kong mga tahanan ninyo. So, lesser ang learning competencies para sa senior high school at saka sa ibang grado, pero siguro mas malalim ang matutunan ninyo. Kasi ang pangangailangan ngayon, ma-elementary ka, ma-junior high school ka, o magiging senior high school ka, napapasok na sa universidad, ang pinaka-importante ay yung sinasabi sa batas na critical thinking. Kung may mga problema, kung may mga challenges, kailangang matuto tayo na ito ay ma-analyze, mapag-isipan ng rational, yung sinasabi to natin, ginagamit ang logic, ginagamit ang analysis, kailangan yung collaboration, makipagtulungan ka sa mga classmates mo, sa parents mo, kailangan ng communication, hindi pwede na ikaw lang mag-isa mag-aaral, magko-communicate ka palagi, but siguro yung sinasabi natin na virtual. Pero ang importante para sa akin, wala yan sa batas, wala yan sa mga libro siguro. Ang importante para sa inyo, sa junior high na magiging senior, sa senior na magiging university, o pupunta sa mga vocational training na nagugustuhan ninyo, ang magiging courageous, magiging brave. Huwag kayong matakot dahil ang mundo na pinupuntahan ninyo ay ibang-iba sa nasanayan ninyo. Hindi naman kayo pababayaan ng inyong mga school, hindi kayo pababayaan ng mga teachers, hindi naman kayo pababayaan ng ating government na nagbibigay sa atin ng mga paaralan galing sa buwis ng ating mga magulang, at hindi naman kayo pababayaan ng mga magulang ninyo. Hindi kayo nag-iisa. Kaya huwag kayong matakot dahil maraming mga bagong bagay na ituturo sa inyo. Maraming bagong tinatawag nila na challenges na haharapin ninyo. Pero hindi nakakatakot. Dapat ma-excited kayo. Dahil iba na ang inyong pag-aralan, iba ng pamamaraan sa pag-aaral, at saka siguro maging mas mabuti kayong citizen kaysa aming mga lola, lolo, at mami, daddy ninyo ngayon. So, once again, congratulations para sa mag-aakyat from elementary hanggang magpunta na sila sa junior high school. Yung galing sa junior high school na magpupunta sa senior high school, at ang senior high school na pupunta na sa vocational, mag-specialized training, o magtrabaho, o pupunta sa universidad. Congratulations to each and every one of you. It's a new world that you are facing. Siguro, some of you, hindi ako sigurado sa mga elementary students, pero sa mga junior high at saka sa senior high,
Alam niyo yung pelikula ni Aladdin. Si Aladdin, mayroong magic rug, di ba? Sumasakay sila, naglilipad sila kasama si Princess Yasmin. At saka ang kinakanta nila, a whole new world. You're now leaving your school, you're entering a whole new world, but do not be afraid because you will not be alone. Your teachers will always be with you. Your government will always see to it that you will be educated. Your family will be with you. And most important, God will be with you. So God be with you. Do not be afraid. These are wonderful times. Congratulations sa isa't isa sa inyong lahat. Thank you. Para sa lahat na nagbigay ng mensahe sa hapong ito, maraming salamat po sa inyong napakahalagang mensahe na ibinahagi. Sa amin ngayong araw na ito, natitiyak po namin na ang inyong mensahe ay magsisilbing inspirasyon at gabay namin sa pagtahak sa bagong landas ng pakikipagsapalaran tungo sa munlad na kinabukasan. Ngayon naman ay pakinggan natin ang talumpati ng pagtatapos ni John Mark Alonzo, ang batang nagkamit ng mataas ng karangalan. Sa ating masigasig at laging mahasang ama ng lungsod ng Taguig, kagalang-galang Lino S. Cayetano. Sa ating pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Ading Cruz Jr. Sa ating butihing kinatawan sa ikalawang distrito ng Taguig, Atilani L. Cayetano. Mga sangguniang panglungsod, aming laging maasang kapitan ng Barangay South Danghari, kagalang-galang Velerado Hernandez. Mga kagawad sa aming mahusay at masigasig pansingay na tagapanginihala ng mga paaralan sa lungsod ng Taguig at bayan ng Pateros. Sir Margarito B. Mateo, Dr. George P. Tison, Chef Education Supervisor sa ating LRMDS at ALS-APS, Dr. Daisy Mataak, Pandistritong Tagamasid, Ginoong Teodoro C. Melegrito, Tagamasid Pampurok, District Cluster 7, aming butihing punong guro, Ginoong Rodel C. Magsino, mga masisipag na punong guro sa iba't ibang paaralan ng District Cluster 7, mga magigiting na guro, PTA officials, mga sumusuportang magulang, at mga kapwa ko magsisipag tapos. Mga panauhin, isang pinagpalang umaga para sa ating lahat. Dumating na ang araw na pinakahihintay natin, ang araw ng pagtatapos, ang araw na lilisanin na natin ang ating inang paaralan tungo sa ating mga pangarap. Bilang mag-aaral, ako ay nangamba at pinanghinaan ng loob dahil sa mga nangyayari sa ating paligid, dulot nitong pandemikong krisis ang COVID-19. Yung akala ko'y tuluyan ng hindi makapagsalita sa inyong harapan at maranasan kung paano nga ba umakyat sa entablado at tanggapin ang katibayan ng aming pagtatapos sa elementarya. Ngunit lahat ng pangamba ay napalitan ng tuwa at saya nang ibalita ng aming guro na kami ay makapagmarcha at maranasan ang kakaibang uri ng pagtatapos. Ito ang cyber graduation. Lingid sa inyong kaalaman, disiplina ang aking naging puhunan upang itawid ang tulay sa pagitan ng nais at natamong pangarap. Namulat ang ating mga mata sa pagtuklas ng bagong karunungan na nakatulong sa atin na dalhin tayo sa pedestal ng tagumpay. Hindi madali ang maging estudyante sa ika-6 na baitang. Maraming pagsubok at hamon ang kailangan mong malampasan. Aralin kay hirap unawain, kaliwat ka ng takdang aralin, at paliksahan na minsay sinubok ang ating katatagan. Sa mundo ng edukasyon, hindi maikakaila ang mga taong tumulong sa atin. Sila ang naging dahilan kung bakit tayo nanatili sa tama at naririto sa kinatatayuan natin ngayon.
Sila ang naging gabay sa tinatahak nating landas. Sila ang naging kaagapay pagdating sa mga problema na hindi natin kayang lutasin mag-isa. Sila ang nagbigay ng susi na bubukas sa pinto ng pagsusunog ng kilay, ang pagbibigay ng inspirasyon. Sila ang pumawi ng mga hinaing sa ating puso, lalo na sa mapaghamong panahon. Sila ang mga saksi sa ating pagsisikap. Sila ang nagparamdam na habang may buhay, may pag-asa, na naging pundasyon natin sa ating paglalakbay sa ating buhay elementarya. Ngayon, ito na po ang pinakamahalagang araw upang ipagdiwang ang isang malaking yugto sa ating buhay bilang isang mag-aaral. Ang araw na ating pinakahintay. Ang araw ng pag-ani ng bunga mula sa ating mga ipinunlang kasipagan. Ang araw ng ating pagtatapos. Ang katuparan ng ating masidhing pangarap na matapos ang ating puspusang pagpupunyagi sa pag-aaral. Ito rin ang araw ng pasasalamat sa lahat ng taong naging kaagapay, nagbigay kulay, nag-abot ng tulong pinansyal at nagtiwala sa ating kakayahan. At bilang pasasalamat, nais kong ialay ang aking tagumpay sa ating dakilang lumikha. Sa pamamagitan niya ay nagkaroon ako ng ibayong lakas, talino at determinasyon na naging pundasyon ko upang wag sumuko sa hamon ng buhay. Sa mga magulang na naririto, maraming salamat sa inyong walang sawang sumuporta at pagmamahal. Nais ko lang special mention ang aking mga magulang. Ma at Pa, kayo ang naging lakas ko pagdating sa mga panahong pinanghihinaan ako at kwinestyon ng aking kakayahan. Nang dahil sa inyong pangaral at pagmamahal, nakamit ko ang karangalang ito. Buong puso ko pong inaalay ang mga medalyang ito sa inyo. Sa aking mahal na paaralang Bagong Tanyag Elementary School Annex B, na naging pangalawa kong tahanan at naging tahanan nating lahat sa loob ng 6 na taon. Narito tayo upang pandayin ng ating mga dakilang guro ang ating pag-iisip, ang ating puso at ang ating pananampalataya na naging dahilan upang ating matamo ang kalidad na edukasyon para sa ating mga pangarap, upang mas maging kapaki-pakinabang na anak ng bayan sa susunod pang bukas. Sa ating mga huwarang guro, kayo ang nagsilbi namin pangalawang magulang. Inilaan ang inyong oras para lamang kaming maturuan. Dugot pawis ang kanilang ipinataw na naging puhunan upang ating pagyamanin ang aming kaalaman, upang tuklasin ang aming nakatagong talento at kakayahan. Tunay nga po ang inyong dakilang hangagin na akayin kami tungo sa isang matuwid na daan. Inihanda niyo po kami sa pagharap sa susunod na yugto ng aming buhay, ang high school. Ngayon, bigyan natin sila ng pwesto sa ating puso at isipan. Ma'am, Sir, salamat. Saludo po kami sa inyong pagsakripisyo. Maraming salamat din po sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa walang sawang pagkakaloob sa mga batang mag-aaral ng kagamitang pagpaaralan. Sinulong niyo po ang adhikain ng bawat batang nangangarap, walang iba kundi ang matupad ito. Ang inyong pong mga programa at mithiin ay talagang nakakatulong sa paglago ng mga batang gusto sa larangan ng edukasyon. Ang inyong pong pagsisikap upang aming matanaw, masigla at maunlad ang Taguig para sa mas komportableng pag-aaral at pakikipagtalastasan. Sa aking mga kaklase at kaibigan, naging malaking bahagi kayo ng aking buhay elementarya. Maraming salamat sa sandali ng tawanan, asaran, harutan at minsan ay nauuwi sa pikunan. Pero ayos lang iyon dahil bahagi iyon ng isang malusog at masaya nating samahan. Sa aking mga kapwa magsipagtapos ngayon, natanggap na natin ng ating katibayan bilang katunayan ng ating pagtatapos sa elementarya. Hindi nangangahulugang titigil na tayo dito, pagkos ito'y isang yugto pa lamang ng ating buhay bilang isang mag-aaral. Dahil ang mga susunod na yugto ay higit na mahirap, mas masalimuot, mas makulay, kung kaya hangad ko ang bawat aral at kaalamang ating natutunan sa ating alma mater ay magsilbi nating gabay tungo sa
sa ating patuloy na paghakbang upang suungin ang mga susunod pang hamon ng buhay. Kaya't patuloy lang tayong humakbang pasulong, baon at tiyaga at determinasyon upang ating matamo at makamit ang ating pangarap sa takdang panahon. Ako po, si John Mark L. Alonso, ang batang nagkamit ng karangalan, ay buong pusong nagpapasalamat at nagsasabing mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, John Mark Alonso. Inaaniyahan po ang ating mga nagsipagtapos na tumayo at sumunod para sa panunumpa ng katapatan sa pamumuno ni Presi Villarama, batang nagkamit ng karangalan. Mga kapwa kong nagsipagtapos, itaas ang inyong kanang kamay at sumunod sa akin. Panunumpa ng katapatan. Kaming mga nagsipagtapos sa paaralang elementarya ng Bagong Tanyag Annex B ay taimtim at buong pusong nangangako na aming paglilingkuran ng buong husay at ipagbubunyi ang kanyang mithiin maging mapayapa, matatag at maunlad. Ang paaralang para sa ikabubuti ng aming sarili, kapwa at bayan. Tulungan nawa kami ng may kapal. Mga bata, manatiling nakatayo at nakataas ang kanang kamay para sa panunumpa ng Alumni Association na pangungunahan ni Ginoong Adrian D. Martel, Bagong Tanyag Elementary School Annex B Alumni. To the Alumni Association. Taas ang kanang kamay. I, inyong pangalan, a graduate of Bagong Tanyag Elementary School Annex B, class 2019, hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of a member of Bagong Tanyag Elementary School Annex B Alumni Association, and that I will support and defend its constitution. I hereby pledge my unwavering loyalty to my alma mater, and I impose the obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Paalam, isang katagang hudyat ng pagtatapos ng isang gawaing sinimulan sa awit ng pagtatapos na ito. Dalangin namin na nawa kayo'y magtagumpay sa mundong naghihintay sa labas ng inyong paaralang Bagong Tanyag Elementary School Annex B. At ngayon, ang pinakahihintay ng lahat, atin pong panoorin ang huling sulyap sa mga ibinahaging alaala ng mga managsipagtapos sa Bagong Tanyag Elementary School Annex B, Class 2009-2020. Kasabay ang awit ng pagtatapos na pinamagatang Panibagong Bukas. Sa
Muli, congratulations, Batch 2019 and 2020! Sa ngalan ng pamunuan ng Paaralang Elementarya ng Bagong Tanyag Elementary School Annex B at ng mga kapwa ko guro, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat na nagbigay ng mga medalya at gantimpala, sa mga walang sawang sumusuporta para maisakatuparan ang ating mga mithiin sa ating mag-aaral, sa ating punong lungsod kagalang-galang Lino S. Cayetano at ng kanyang mga konsihal, sa mahal naming mga magulang, maraming salamat po. Dahil sa inyo naging matagumpay ang ika-18 taon ng pagtatapos. Lubos din ang aming pasasalamat sa Senator Rene Compañero Cayetano Memorial Science and Technology High School sa pag-aalay at pagtulong sa amin upang maisagawa ng maayos ang cyber graduation ng Bagong Tanyag Elementary School Annex B Batch 2019 and 2020. Maraming salamat po.